I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga bes. Oh, nako po, nako, talaga namang may nanalo talaga. Iba talaga ang karisma ni Pangulong Marcos Jr., ano? Talagang mahal talaga siya ng mamayang Pilipino, except lang yung anti-Marcos, sa totoo lang. Ito naman guys, sa Batangas, today is May 3, agay, May 3 today, 2025, rally ng alyansa dyan. Sabi kasi ni Sara Duterte, mga kababayan, walang nagawa daw ang Marcos administration. Biro mo yun. Grabe yung diversionary tactic niya. Yung pagmanipulan niya sa kaisipan ng mamayang Pilipino na wala talagang nagawa si Pangulong Marcos Jr. Oh, 'di ba? Sabi ng papa niya, weak leader. Ay sus, Maria Joseph Santa Clara Marimar. Pero alam nyo, kung napapanood niya itong mga to, sino makapagsabi na walang project ang Pangulo sa Batangas? Para kompleto, detalyado, ayan, shoutout sa inyo mga Marcos loyalists and supporters, Pilipino and OFW, siyempre sa mga taga Batangas, shoutout sa inyo. O, panoorin natin guys ito po yung proyekto ni Pangulong Marcos Jr. dyan sa Batangas. Eto na. Tungo sa bagong Pilipinas. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, nararamdaman na ang mas maginhawa, inklusibo at makabuluhang pag-unlad sa bawat lalawigan at bawat Pilipino. Tulad sa Batangas City na opisyal naging syudad sa bisa ng Republic Act No. 5495 na nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. noong June 21, 1969. Hinubog ng nasabing batas ang paglago at pag-unlad ng Batangas City at mga Batanggenyo. Mula sa matatag na pundasyong naitayo noon, patuloy ang pag-usbong ng iba't ibang sektor sa lalawigan sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bilang bahagi ng adhikaing walang Pilipinong magugutom, inilunsad ang kadiwa ng Pangulo sa Batangas. Dahil dito, naging mas direkta ang ugnayan ng mga magsasaka at consumer na nagresulta sa mas mataas na kita para sa local producers at mas abot kayang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Agad ding tinugunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangangailangan ng mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya na labis na apektuhan ng matinding tagtuyot. Sa tulong ng Office of the President at Department of Agriculture, ipinagkaloob ang financial assistance, farm machineries, fiber boats, seedlings at fishing cages bilang panimulang suporta sa kanilang kabuhayan. Matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine, mabilis na naiparating ng gobyerno ang serbisyo sa mga apektadong lungsod sa lalawigan. Kabilang dito ang cash assistance at housing kits, mga kagamitang tumulong sa mabilis na pagbangon ng mga nasalantang komunidad. Para sa tuloy-tuloy na pag-asenso sa sektor ng agrikultura, pinasinayaan ng Pangulo ang Soro-Soro Ibaba Development Cooperative Grains Terminal and Trading Project. Nagsisilbi itong central hub para sa produksyon ng yellow corn na pangunahing ginagamit sa paggawa ng feeds para sa mga hayop. Hatid nito ang mas epektibong pag-imbak ng mais at mas matatag na industriya ng poultry at livestock. Tinutulungan din ito ang mga magsasaka at negosyante ng Region 4A na magkaroon ng mas mataas na kita. Sinimulan na rin ang Philippine Fisheries and Coastal Resiliency o FishCore Project sa Batangas. Wow. Layunin nitong mapabuti ang kalagayan ng sektor ng pangisdaan at pataasin ang kanilang produksyon sa fisheries management areas. Tinatayang mahigit 1 milyong miyembro ng fish industry mula sa mga piling rehiyon at probinsya ang makikinabang dito. Kabilang sa mga hakbang ng proyekto ang pagpapabuti ng mga polisiya sa pangangasiwa ng pangisdaan, pagtatayo ng mga pasilidad para sa rehabilitasyon ng mga baybayin at yamang tubig, at paggawa ng infrastruktura na magpapaigting sa sektor ng pangisdaan sa bansa. Tinutukan din ng Administrasyong Marcos ang pagpapalakas ng manufacturing sector. Pinasinayaan ang 2 planta na nagbigay ng libu-libong trabaho sa mga Pilipino. Una na rito ang Mega Manufacturing Plant, isang world-class facility na naghahatid ng kabuhayan sa lalawigan at nagbibigay kaalaman sa publiko tungkol sa paggawa ng canned sardines. Mayroon din itong Research and Development Facility na nagsilbing sentro ng innovation sa food manufacturing.
Kasunod nito ang expanded petrochemicals manufacturing complex of JG Summit Olefins Corporation, ang pinakamalaking polyolefin manufacturer sa Pilipinas. Nagdulot ito ng benepisyo sa mga lokal na negosyo sa plastic, pintura, goma at iba pa dahil sa mas abot kayang gastos, mas mataas na produksyon at matatag na kompetisyon sa merkado. Sa ilalim ng Build Better More project, binuksan ang bago at mas pinatibay na Batangas Port Passenger Terminal Building. Mula sa dating higit 2,000, may kapasidad na itong magserbisyo sa 8,000 pasahero. Ito na ngayon ang pinakamalaki at pinakamodernong passenger terminal building sa mga pantalan na pinamamahalaan ng Philippine Ports Authority sa ilalim ng terminal operator nitong Asian Terminal Incorporated. Sa patuloy na pagpapalakas sa pampublikong kalusugan, isa ang Batangas sa 16 na lalawigan sa Calabarzon na nakatanggap ng bagong Pilipinas Mobile Clinic mula sa pamahalaan. Nagbibigay ito ng libreng konsultasyong medikal, serbisyo sa laboratorio at gamot sa mga komunidad. Tiniyak ng administrasyon na kabilang ang Batangas sa pag-unlad sa panahon ngayon ng digital age. Inilunsad ang San Luis Community E-Center Digital Transformation Center, isang hakbang para sa Level 1 Digital Transformation Center sa lalawigan. Dinisenyo ito upang maghatid ng abot-kayang information and communications technology services sa mga komunidad na may limitadong access sa teknolohiya. Nagsagawa rin ng pamahalaan ng Internet Media and Information Literacy Training para sa mga AITA communities sa Batangas. Sa pamamagitan nito, nabigyan ang mga komunidad ng mahalagang digital literacy skills habang tinutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Isa itong mahalagang tagumpay para sa AITA communities at patunay na ang kaunlaran ay naipararating kahit sa mga pinakamalayong sektor ng lipunan. Sa bagong Pilipinas, damang-dama ang makabago at makataong pag-unlad na tunay na naglalapit sa bawat Pilipino sa isang maginhawa at maliwanag na bukas. Mga kababayan, narinig nyo siguro, no? Ha? Kung gaano kagaling mamuno ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. O, di ba? Ano ngayon? Kaya busy Presidente Sara Duterte. Bago ka kumuda, madam. Aba tingnan mo naman yung sarili mo kung mayroon kang nagawa para sa bayan. Pero kung wala, huwag ka na lang magsalita. Magtanim ka na lang ng kamote sa gilid ng bahay mo. Hindi, totoo. Kasi sanabi niya daw, walang nagawa daw yung administrasyong Marcos. Wala daw nangyayari sa bayan. Wow, grabe. Ang tindi, no? Matindi. Feeling ano ba? Yung feeling maraming achievement sa buhay. No? Pero yung pamumuno niya sa DepEd, palpak. Ang daming perang nawala. 'Di ba? Pag sinabi mo kasi, yung mga pera na yun na milyon-milyon, parang ang dating is sign of corruption yun, guys eh. Hindi mo kayang ipapaliwanag. Sign of corruption kasi yun eh. So, dahil dyan, tingnan nyo sa Batangas, at tingnan nyo yung mga tao. Hindi nila nakakalimutan ng Pangulo. Sa totoo lang. Dahil tanging bukod si Pangulong Marcos Jr. talaga ang nakapagbigay sa kanila ng kahit papano. Nakita nyo naman si video, di ba? Grabe yung nagawa ng Pangulo. Nung isang araw sa Lucena, Quezon, grabe din yung project niya doon. Ngayon, Batangas na naman, grabe din ang project nito. Sa iba't ibang lugar, mayroong project ang Pangulo. Yan ang pakatandaan nyo, mga kababayan. In the past, itong mga nakaraang mga alyansa, nakita nyo naman siguro mga proyekto niya, di ba? Ang lalaki, matindi yan. Marami pa yan, mga kababayan, hindi po natin nakikita. Yung unang video ko nga, 150 na rice processing system. Sos, Mariusip, hindi ko pala akalain na 150 yun. Akala ko mga 4 na lugar. Hindi pala. So, ganun ka galing si Pangulong Marcos. Matalino, madiskarte, maparaan. No? At may pusong may pusong mapagmahal sa kapwa Pilipino. So, yun guys, para kumpleto detalyado, panoorin natin si Andrew Alam mo naman yan. Aroy! Pag sinabi kong all the way, sabihin nyo, alyansa. All the way?
all the way. Buong Batangas nagkakaisa. All the way. All the way. Sino ba ang pinakamaingay? Come on! Nasaan ang ingay? Saan ang pinakamaingay? Saan ang pinakamaingay? Saan ang pinakamaingay? Everybody in the place to be, sabay-sabay! Now, here we go! Let me hear you say, oh! Say ho! Say hey, hey, ho! Let me hear you say, hey, hey, ho! Come on! Batangas! Everybody sing! 1, 2, 3! Ako'y nasa... Shout out sa mga taga Batangas. Here we go! Tumanan sa akin ang bilmoko niya, bilmoko niya. Nagtuturo na siya, hindi ba kami on upang di ba halata? Siya ay nagpayabang, nagbebenesetwa, daw siya sa alabang. Ako ay umakbay, mahigpit na. Naglalaway sa paganyang hapit na ako'y makalinga. Di ko sa matagpuan kung nasaan ang ingay to'y ibibigay ko dyan. Weather na height, alright, tas ka baby. Oh yeah, at di na tayong ilaw. Hindi ko marinig o madalas lumalabas o maradona. Come on, come on, come on, come on! Kape Adriatico, ako ay inaya. Inom daw kami at siya ang taya. Kaya kaming dalaway uminom na beer. Inangadya ang baso, ang sabi niya sa akin, come on! Di ko alam ay meron siyang inilagay. Ako'y bigla nahilo, nawala ng aking malay. Nang ako'y magising, aking napansin pangalan ng motel. Come on! Kaya ang sabi ko na ako, i-split na ako. Kung kayo ang maingay, ibibigay ko to. Nawala sa isip ko, ang kanyang maiwa. Sa pinakamaingay to, ibibigay ko dyan. Pwede na high, alright, tas ka baby. Oh yeah, at di na tayong ilaw. Hindi ko marinig, o madalas lumalabas. Now take it to the top, oh dali. What? Sa pinakamaingay, oh madalas lumalabas. Dito na ba? Dito na ba? Pag sinabi ko all the way, sabihin nyo alyansa. All the way! All the way! Ito ang pinakamaingay. Dito! Ito ang pinakamaingay. Dito! Ito ang pinakamaingay. Ito ang pinakamaingay. Dito! All the way! All the way! Ito pa ang pinakamaingay. Dito! Ito pa ang pinakamaingay. Dito! All the way! All the way! All the way! All the way! In the night, alright, has come, baby. Oh yeah, api na tayong ilaw. Ang buong Batangas all the way. Alyansa, everybody, 1, 2, 3. All the way. All the way. Ito ba ang pinakamaingay? Dito! Ito ba ang pinakamaingay? Ito ba ang pinakamaingay? Ito ba ang pinakamaingay? Oh, ito ba ang pinakamaingay? Ito ba ang pinakamaingay? Come on now! Stand by me. Yeah! Oh, stand by me. Break it down! Oh, madalas ang buong alyansa nasa inyong harapan kasama ni Andrew E. All the way alyansa, all the way alyansa.
PBW out! Magandang hapon po aking mga kababayan ng Batangas City at ng Batangas Province. Maraming salamat po. BBM talaga, oh. Magsiupo po tayo dahil baka mapagod na kayo sa kakasayaw kay Andrew E. Magandang hapon po. Talaga naman. Lagi naman po pag ako'y nagagawi sa Batangas Province, Batangas City, lagi naman napakainit ang binibigay ninyong salubong, hindi lamang sa akin, kundi sa ating mga kandidato ng alyansa para sa Senado sa darating na halalan. Maraming salamat po. At kayo po ay nakadalo dito sa aming rally. Napakadami po ang hindi na po nakapasok. Nasa labas, nanonood na ng malalaking television. At kaya pati sa kanila ay nagpapasalamat na sila ay nakahanap ng panahon upang makilahok sa ating munting rally kung saan natin ihaharap ang ating mga butihing magigiting na kandidato para sa Senado na nasa ilalim ng Samahang Alyansa. Alam niyo po, kamakailan lang ay pinagdiriwang po natin yung araw ng paggawa o Labor Day. Sa paghahanda sa selebrasyon ng Labor Day po, tinignan po namin Ganyan sa kamahal ng taga Batangas, mga dilis. Basta pagdating ng 12, huwag nyo isusulat yung BBM, ha? Hindi ako kandidato. Ito yung mga kandidato. Huwag yung kakalimutan. Kaya po tayo nandito. Aroy. Ngunit, maaasahan mo, pag naluklok itong mga kandidato natin sa Senado, hindi nyo na po kailangan isigaw ang BBM dahil lagi akong nasa likod nila, lagi kami ang nagsasama, lagi kami ang nagtutulungan, at lagi naming iniisip ang kapakanan ng ating mga minamahal na kababayan. Yun po ang maaasahan ninyo. Kagaya po ng aking nabanggit, pinagdiriwang po natin ang Labor Day. At bilang paghanda sa araw na yon, dahil napakahalaga po ng ating mga magagawa. Para sa akin po, ang pinakamalaking puhunan ng Pilipinas ay ang ating mga manggagawa. Kaya naman nakita naman ninyo, sumikat tayo ng husto, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Dahil sa galing, dahil sa sipag, dahil sa husay ng ating mga overseas workers, dito naman sa Pilipinas. Kaya naman po, ay may pagmamalaki po namin. Nung tinitignan po namin ang mga statistiko, natuwa naman po kami na ngayon po, dito sa Pilipinas, tayo po ay nasa pinakamababang unemployment rate sa 20 taon na nakalipas. Kaya naman po, dahan-dahan makikita natin, pinaghahanda po natin ang ating ekonomiya upang lumago, upang lumakas, at lahat po ng maaring gawin upang dalhin po natin ang mga malalaking planta, ang malalaking investor dito sa Pilipinas. Kaya naman po, masasabi ko naman, meron naman tayong masasabi na matagumpay naman po ang ating mga sinusubukan dahil trilyon na po na piso
ang pumapasok na investment dito sa Pilipinas. Kaya alam niyo po, may kinalaman po itong isang anak ng Batangas dito dahil alam niyo naman, Secretary of Finance natin po, si Secretary Ralph Recto. Ngunit hindi lang po para sa mga manggagawa. Marami na rin po tayong nasimulan. Inaayos na po natin ang ating agrikultura. Nakita naman po natin ang kalagayan ng ating mga magsasaka at ang mataas na presyo ng mga bilihin. Kaya kailangan po natin ayusin. Ngunit, ang nadatnan po namin ay ang isang agrikultura na napakahina po. Ngayon, kaya ginagawan po namin ang paraan. Mula po sa nakaraang 2 taon, nakapagpatayo na tayo ng 150 na rice processing plant. Sa taong 2025, magtatapos tayo ng 20 pa, magsisimula tayo ng 50 pa. Noong isang linggo, binuksan ko, inaugurate ko, ang una, hindi nga ako, nagulat nga ako, sabi ko dito sa Pilipinas, dapat marami na ito. Ang unang coconut processing plant dito sa Pilipinas para naman ang ating mga coconut planters ay mabigyan natin ng pagkakataon na makipagkompetensya hindi lamang dito sa Pilipinas kung hindi po sa abroad, sa international market. Ang infrastruktura po, napakarami nating nasimula na proyekto, na programa. Ay siguro lahat po ay mga para maging mas mabilis ang pagpunta ng ating mga kababayan, ang pagtransporta ng ating mga bilihin mula sa mga magsasaka hanggang sa merkado po. Ginagawa po natin lahat yan. At para sa mga, lalo na sa mga trabahador, lalo na sa Maynila, alam naman ninyo, napakalaki ng problema ng traffic. Kaya ginagawan po natin ang paraan. Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sine yan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas niya. Panay ang patayo po natin ng mga dam. Panay po ang patayo natin ng mga flood control project dahil nagbabago po ang panahon. At marami pa tayong kailangan gawin. Dahil ngayon, napakabigat. Pagdating ng bagyo, napakabigat. Noong Disyembre, inabutan tayo ng 6 na bagyo sa loob ng 1 buwan. At palagay ko, hindi pa nangyari yun. Kaya kailangan, alam naman natin na mangyayari yan, kailangan po natin mag-adjust. Kailangan natin pagandahin ang ating flood control. Hindi lamang yan, itong flood control, kasama na rin po yan, yung pag-iipon ng tubig para mainom ng mga household at para sa irigasyon sa agrikultura. Lahat po ginagawa natin yan. Meron din po tayo tinatayo para yung kuryente, hindi na tayo magkulang. Dito lamang, sa nakaraang 1 taon, nabuo na po natin yung tinatawag na one grid. Ibig sabihin, ang buong Pilipinas ngayon, kung may kuryente, lahat ng kuryente ay dumadaan sa isang grid lamang. Dati, putol yan sa Mindanao, putol yan sa Negros, putol yan sa Luzon. Ngayon, binuo na po natin. Bakit mahalaga yun? Dahil kung minsan, ang isang lugar ay meron sila extra na power, na kuryente. Doon naman sa kabila ay kulang naman. Ngunit hindi natin dati mailipat doon sa kulang dahil walang koneksyon. Ngayon, may koneksyon na yon at makikita natin nagiging mas maganda ang sitwasyon natin sa kuryente. Ilan lang po ito sa pagtulong naman. Alam natin na sa nakaraang taon ay inamaan po tayo ng napakabigat na El Nino. Halos 9 na buwan ay hindi umulan.
Kaya naman, ang ating kawawa naman ng ating mga magsasaka at nagkagulo talaga ang ating supply ng ating mga pagkain. Ngayon ay makikita natin, marami na po tayong pwede gawin. Handa na po tayo kahit mangyari po ulit yun, ay nakahanda na rin po tayo dahil tinignan po natin ang pagkukulang namin noong nakaraang El Nino. At ngayon, kahit dumating pa man yan, ay makakasiguro tayo na tayo ang magiging maayos. Meron po tayong water supply, meron po tayong kuryente. At itong taon na ito, lahat ng mga lugar na hanggang ngayon ay hindi makabitan ng internet, makakabitan na. At aking layunin na bago ako umalis sa aking opisina, bawat Pilipino ay may internet na kahit saan man sila, sa taas ng bundok, sa isla na malayo, meron po sila. Dahil kailangan na po natin yan. Ilan lang po yan sa ating ginagawa. At tayo naman, maganda naman at marami tayong kasama na nais tumulong. Hindi po naman natin kayang gawin ito na mag-isa. Kung hindi tayo tinulungan ng taong bayan, hindi po natin magagawa yan. Kung hindi tayo tinulungan ng ating mga local government, hindi po natin magagawa yan. Hindi po tayo tinulungan ng ating mga congressman, hindi natin magagawa yan. At ang isang mahalaga, kung hindi tayo tinulungan ng ating mga kaibigang senador na nagmamahal sa Pilipinas, hindi po natin magagawa yan. Kaya po, inaalala natin, kailangan ipagpatuloy natin lahat po ito. Hindi ito dapat matapos. Kahit wala na po ako rito, kailangan ipagpatuloy pa rin natin yan. Dahil ito ay simula lamang. Simula lamang ito sa pagpaganda at pagpalawig ng ating minamahal na Pilipinas. Ngayon, tinitignan, iba na po ang tingin sa atin ng buong mundo. Iba na po ang tingin sa Pilipinas. Tayo po ay tinitignan, kinahahangaan at sinasabi, paano ninyo ginawa yan? Madali lang pong sagutin yan. Ang kulang sa inyo, wala kayong mga manggagawa na Pinoy. Ako meron. Yun ang lamang ko sa inyo. Magaling ang aming mga manggagawa. Magaling ang Pinoy. Kaya naman po, mahalaga. Kung minsan sinasabi yung midterm election, wala naman nagbabago dyan. Ngunit, isipin po ninyo, kaya mahalaga itong eleksyon na ito. Dahil lahat itong sinimulan natin ay napakalaking bagay at hindi magagawa yan ng madalian. Kaya kailangan maipagpatuloy natin. Alam naman po natin, lalo na kami na nasa serbisyo publiko, alam naman po natin na lahat ng aming ginagawa ay hindi na po para sa amin. Yung iba rito, hindi na namin makikita. Para sa ating mga anak ito, para sa ating mga apo ito, para sa mga Pilipinong susunod sa atin. Kaya po natin ginagawa ito. Kaya kailangan na ipagpatuloy. Kaya po, hinaharap ko po sa inyo ang ating mga kandidatong para sa senador na tutulong sa atin na ipagpatuloy ang ating sinimulaan, ipagpatuloy ang pag-uunlad ng ating bansa, na ipagpatuloy ang lahat ng magagandang gawain para bigyan ng mas magandang buhay ang bawat Pilipino. Sino-sino ba? Sino-sino ba? Itong ating mga kandidato. Ako naman, malakas ang loob ko, sabi, mga bigate nito. Hindi, kilala ninyo lahat ito. Nakita naman ninyong record nila. Narinig nyo na po, nagsalita kung ano yung kanilang nagawa na. Narinig nyo naman po ang kanilang ninanais na gawin kapag sila ay umupo bilang senador. At nakikita naman natin sa kanilang lahat na sila ay tapat sa kanilang pagmamahal sa Pilipino. Sila ay tapat sa sakripisyong nais nilang ihandog sa serbisyo publiko para sa Pilipino. Ito po ang ating mga kandidato. Kaya makikita na po lahat po ng kandidato natin, nalalaman po nila
lahat po ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Nalalaban po nila ang sitwasyon sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Kaya't bagay na po sila ang mamuno, sila ang pumasok sa Senado upang mabigyan nila, matutugan nila, mabigyan nila ng pansin, ng solusyon ang mga problemang nalalaman nila na nangyayari sa buong bansa. Dahil po, yan ang layunin. Sa palagay ko naman ay maliwanag na yan ang layunin ng alyansa. Ang layunin lang po namin ay hindi po manggulo. Ang layunin po namin ay ayusin ang mga problema. Hindi lamang yung malalaking problema na hinaharap ng buong bansa, kundi pati ang maliliit na problema na hinaharap ng bawat mamamayang Pilipino sa kanilang buhay na pang-araw-araw. Yan po ay mahalaga. Kaya po, makikita naman po ninyo na meron silang puso na Pilipino. Meron silang puso na maging matulungin. Meron silang puso para magsakripisyo para sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya po, sa aking palagay, kung tayo ay titiyakin po natin ang ating kinabukasan, kung ninanais po natin na may patuloy ang lahat ng ating nasimulan sa nakaraang dalawang taon at kalahati, ito po ang ating dapat ihalal, ang ating mga kandidato sa Senado. Mabuhay ang alyansa! Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Isang masigabong palakpakan para sa alyansa, para sa bagong Pilipinas! Oh, sino nakapagsabi na walang project ang Pangulo sa Batangas? Mo? Kayo talaga, oh. Shout out sa mga taga Batanggenyo, ano. At yan, alyansa. Siyempre guys, iboto natin yung nakakatulong kay Pangulong Marcos Jr. Sino man hindi gusto, dapat ipalit nyo yung talagang maiboto si Sara Duterte para makonvict sa kanyang impeachments. Okay? So yun mga kababayan, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines!